Kami diya sa imong kabubuton tungod kay wala gid kami mamahimo. Father God, sa among kaugalingon nga kahimuhan, sa among kaugalingon nga buhat, sa among kaugalingon nga paningkamot, kundi kinahanglan kami magkasalig lamang anak kanimo. Magkasalig diha sa imong gahom sa balangin espiritu sa among mga kinabuhi, aron nga ang among kinabuhi, Father God, mahimo nga mahinang punon, madawat o acceptable diya sa imong atubangan. Basta Father God, uban kami sa among humubo nga panahon sa pagtuon sa imong pulong. We pray, Heavenly Father, nga ang teaching ministry of God, the Holy Spirit, magkaliw sa among mga kinabuhi o sa yanong nga paagi ikaw magkatudlo ka namo. Akong ginatugyan, imong mga kaanakan, bisan man sa akong kinabuhi. Salamat, Father God, sa imong paggamit ka nako sa yanong nga paagi. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Karon nga buntaga atong pagatunan ang spiritual capacity. Naghisgot kini siya sa usa ka magtutuo nga din nagatubo siya nga tos pagkahamtong, no? Usually gina-introduce gyud nato diri ang spiritual maturity. Tungod kay wala manggoy lami ang kinabuhi nga dili magatubo nga tos pagkahamtong. Busa atong ginatun-an karon ang kining gitawag natong spiritual capacity, no? Kung sa may capacity nimo isip usa ka magtotoo. Asa naman gyud ang imong kapasidad, no? Especially sa imong decision making, kay everyday baya gyud na kita decision, no? Kada buntag udto hapon bisan gani sa gabi na kita decision, no? Bisan man sa atong panguna-una natay desisyon. Ang pangutana niya na kumusta imong desisyon, no? Sa spiritual capacity naghisgot nito sa imong mga desisyon sa imong kinabuhi, kung unsa ang imong mga gipili, unsa ang imong ginasunod. Kay kita lagi aduna naman kita yung mga dapat nga pagabuhaton. Either magsunod ba kita sa Dios o dili ba kita magsunod sa Dios. O mao kana nga kinahanglan masayron nato ang atong kaugalingon o asa na ang atong spiritual capacity, no? Kinsa may atong ginapili. Kaya naman mo pili sa kalibutan, napoy mo pili sa Ginoo, no? So mo kini itong pagatunan karon una kining gitawag natong spiritual capacity. Diri sa spiritual capacity, the inner soul attitude na pasabot diri sa atong kalag, no? The inner soul attitude that gives the believer the ability to appreciate and enjoy the benefits of divine grace. Kung ano sa ka magtotoo, no? Kung ikaw tinuod kang magtotoo, mao ni ikaw ni na diha sa imong kalag na kay attitude nga diin magiging mapasalamaton sa mga benepisyo nga imong nadawat gikan sa Dios. So aduna kay mga pagpasalamat. Maturity, the goal of the Christian life, is where one acquires full capacity for life. So dili gyud magsugod sa maturity. Makabaton ka og capacity sa dihang ikaw nagatubo ngadto sa pagkahamtong. So unsa may barometer nato nga nagatubo na ta sa atong pagkahamtong. So importante ka na masabta nato. And then for love, for happiness, no? Capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, capacity for prosperity, for leadership, and even for suffering. So, naiunon ka mga butang atong hisgutan diri. Actually, 7 ni siya. Pero wala lang nato giapil ang righteousness kay kanunay naman natong ginatudlo kanagod, no?
Unsaon na to pagkinabuhi nga limpyo sa tubangan sa Dios. Unsaon na to pagkinabuhi nga experientially sanctified, filled with the Holy Spirit, or in fellowship with God. Mao gini atong ginatudlo. Usahay sa dihang magabasa kita diha sa introduction pa daan sa paggamit nato sa rebound, atong ginatunan kana siya nga sa dihang mag-rebound kita, automatic yun in fellowship ta with God, no? Kasi di man pwede nga dili ka in fellowship with God nga malimpyo ka na sa iyang tubangan. Mao ra man gini prinsipyo nga kung limpyo ka sa tubangan sa Dios, na kay pakig-fellowship ka uban sa Dios. Pareho sa tuwa, kung ako wakoy dautan nga panghuna-huna sa akong anak, ug nga akong anak walay dautang huna-huna nga hinako, anindot among fellowship, no? Kung nakoy dautan huna-huna sa iyaha, wala ni mayong fellowship. So inanagod, no? So mo po sa Dios, no? Sa dihang limpyo ta sa tubangan sa Dios, sa dihang wala tay tinta sa sala sa atong panghuna-huna, in fellowship ta ngadto kaniya. O sa dihang kita nakakaton og usang pagkinabuhi nga in fellowship with God, mo kanang usa ka barometer nga lingsaka ta sa gitawag natong maturity. Kay balo man ka kung saan mo pagkinabuhi nga in fellowship with God. So kay nagatubo ikaw na sa pagkahamtong na kay capacity for life. Now atong tagsa-tagsaon ni karon gikan sa capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, capacity for prosperity, no? Bisan man sa prosperity, and then for leadership or even for suffering. In God's plan, capacity for blessings must precede the conveyance of blessings. Kinahanglan masabtan nato ni siya. Sa plano sa Dios, dili man gud nato kita mo no, layo ra kayo ang ato ang panguna-una sa una-una sa Dios. Ang Dios na siya nindot nga plano. Gusto mo gid niya nga magmalipayon ta. Pero mo lagi yun ani, capacity for blessings must precede the conveyance of blessings. Unsay buti pasabot niini? No. Maguna ang capacity nimo, capacity for blessings. Maguna ang capacity nimo sa imong pagtubo nga pagkahamtong. Una, ihatag ang capacity for blessings. Dili may hatag kasi nani na kung ikaw kasaligan, hatagan ka. Dili pwede nga hatagan ka nga dili ka kasaligan, no? Pero ginana, no? Bisan ginis kalibutan, mo gihapon ang prinsipyo. Saligan ka kung kasaligan ka. Di ka pwedeng saligan kung di ka kasaligan. So, ginamit ko lang sa Diyos, no? Sa diyang kay capacity, kasaligan ka, so ang iyang panalangin niya, ihatag sa imuha. So, buti pasabot, maguna sa imuhang maturity. Maguna sa imuhang spiritual maturity bago ang conveyance of blessings nga na sa imuha, no? So, muna buti pasabot din na, no? So before God can pour out all of the prosperity and happiness He has designed for each of His children, they must possess an inner ability to appreciate these grace gifts. So sa ito pa, una, ibubo sa Diyos, i-pour out sa Diyos ang tanan nga mga prosperity nga blessings sa pilang happiness. Nakita na ito ka na siya, kinahanglan makakaton mo sa anyang makanakan sa pag-possess of inner ability. Sa sulod sa siyang kinabuhi, na itinuod yun nga inner ability. Na siya abilidad, no? Nga diin mapasalamaton sa Diyos sa mga butang nga ihang nadawat nga grasya nga gikan kaniya. Sa Isaiah 30 verse 18. Now, usap po nga ka bersikulo, na usa ka bersikulo niya na sa Santiago 1:17. Now, kining Santiago 1:17 kay klaro gid kay kini siya. Ang iyang gisgutan din ang tanang maayong hatag ug ang tanang hingpit nga gasa nagagikan sa kahitasan
gikan samahan sa mga kahayag kang kinsang walay pagkausab ni landong gumikan sa pagkabalhin. Nahibalo kita na God is immutable. Huwag yun siya pagkausab. O kung wala siya pagkausab, kung maayo siya kaniadto, hangtod karon maayo gina siya. O dili gina mausab ang ihang pagkamaayo. Magpabilin gina siya nga maayo. O kay magpabilin man siya nga maayo, wa man gid siya dautan nga panghuna-huna ngadto sa tanang tao, magtotoo man o dili magtotoo, busa ihatag yun niya ang mga maayong butang alang kanatong tanan. O busa mingon siya diri sa verse 17, ang tanang maayong hatag. Naghiskot ni tungod sa imong panginahanglanon, tanang maayong gasa, tanang mayong hatag, pagkaon, sanina, panimalay, financial, mga kwarta, kinahanglan, mga medisina, edukasyon, tanang nga mga butang nga imong kinahanglan, no? Ihatag na niya. Kay maayo man siya, di ba? Ug wa man gid siya landong sa pagkausap. Bisan landong daw, bisan anino sa pagkausap, di gina mahitabo. So kung maayo man siya, dili na gina mausab ang ihang pagkamaayo. Maayo gina siya hangtod sa hangtod. Ug busa, niyon siya ang tanang mga maayong hatag gikan sa Dios. Usay lagi ang tao, malipat malagi ang mga tao, no? Magunahuna kita nga tungod gid sa ato no? Gitagaan ng gud kusog sa Dios, gitagaan ng gud kaalam sa Dios, no? Gitagaan kag kaalam nga makatrabaho ka, gitagaan kag kusog, kaligon, gitagaan pa kag adlaw. Mo gana sa Dios guna tanan gud. Unsa kag kuhaw ng atong adlaw? Makatrabaho ba deta? Trabaho ba deta gisuksukan na og gapas ang atong ilong? Makapanginabuhi pa dahi mo, no? Makapanguma pa dahi ka, makapamaligya pa dahi ka, wala na. No? Ang Diyos ang nagabuot nining tanan. O usa lang ka ugat iyang tanggalon sa tuang utok nga bahin, wala na ta. Paralyzed na ta. Di ba? No? Gamay lang kayong butang iyang tandugon sa atong kinabuhi. Gamay lang ugat. Wala na ta. No? O pwede musingaw ang hangin nga poisonous. Wala na ta. Kaya di na ta kaginawa na. Masufukit na ta. Pero, ang Diyos, maayo gid siya, no? Ubusan niyo siya, ayaw ka mo pagpalimbong, sa verse 16, ayaw ka mo pagpalimbong, hinigugma kong mga igsoon. Nang manuningom siya, ayaw ka mo pagpalimbong. Kung saan ba yung hitabo sa mga tao, anong gingnan mga ayaw ka mo pagpalimbong. Tungkol kaya mga tao lagi, naghuna-huna ang tao, nga mga butang na iyang naangkon, iyaha. Ang mga butang na iyang naangkon, tungkol sa iyang paningkamot, tungkol sa iyang pagka maayo nga mo trabaho. So, muraga, nalipat siya ba, no? Nalipat ang tao nga tungod niya ang iyang ibasihan. Busa, pagkabot sa verse 16, ninyo siya, ayaw ka mo pagpalimbong, hinigugma, kung mga igsoon. Ang tanang maayong hatag, ug ang tanang hingpit nga gasa, nagagikan sa kahitasan. Wala ato no? Wala ato nining kalibutan na. Grasya lang yun sa Ginoo, gitagaantag. Pagkaon, siguro sa inyo, makakaon pa mo mga litson-litson, no? Makakaon pa mo, makadagan pa mo pinongs. Ang uban, makapansit-pansit pa, o may birthday. Ay, kinintanan niya ni sa Diyos. Wala atuan nini. Siya ang nagpasilang sa adlaw para sa mga maayong dautan, naghatag og ulan para sa mga maayong dautan, para mutubo ang atong mga tanong o katingalahan po ning atong mga hayop. Wala po'y
family planning ni sila, sige lang po panganak, no? Aga ni sa mga karon ang iring, ang anak na po, no? No. So, hayop, pero bang kusugan yung mga manok, baboy. Ang Diyos, wag yung nag-control niya na, bisa kung saan na niya, manganak na sila, mangitlog na sila. Wala. Ang tanan iha sa Diyos. Muling mingon siya sa 16, ayaw ka mo pagpalimbong, hinigugma ko ang mga igsoon. Kaya samla, kita ayaw mo pagpalimbong. Pagka 17 siya, ang tanang mayong hatag o ang tanang himpit nga gasa, nagagikan sa kahitasan, gikan samahan sa mga kahayag, kan kinsa, walay pagkausab ni landong gumikan sa pagabalhin. Ang ihang pagkamayo, way kausaban na. Kung maayo sa kaniya to, hangtod karon maayo gid siya. Kung grasyoso man sa kaniya to, hangtod karon grasyoso gid siya. Dili kita dapat kabalaka. Dili kita dapat maghadlok, dili kita dapat self-pity. Na ang Diyos na to, maayo ang Diyos na to. Siguro, ang atong edad, no? Para sa kuha, labi na akong likod, magsige na dyan ka ng mulmul ba, no? Kahanan ako muna mag-yun siguro, ne? Mura consistent na iyang mulmul. Bukog ba yan, sa bukog, spinal. Para sa kuha, inunan rin gining kinabuhi na to. Ato lang gini itugyan tanan sa Ginoo. Ato lang itugyan tanan sa Ginoo. Morning yan gingo dinhi. God can prosper believers who have the capacity, because such prosperity does not distract from their spiritual growth and service. Now, sabihan maghatag ba ang Diyos sa imuha o blessings o i-prosper ka niya, nasa purpose niya na. Nakita niya nga may capacity na ka. Siguro, kana nga prosperity, di na ka mangilad, di na ka musubrag tutok sa blessings, di na ka makalimot sa Domingo, kaya daghan ka kag blessings. So, para sa mo, di na ka matrap sa imong huna-huna nga tungod din ako, kung trabaho, butan kay ko, maayo kay ko, akong amon, panalangin sa kuha. So, kung dili, ang nasa imong isip, God, salamat nini nga grasya, salamat sa mga panalangin, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong panglawas. Muna ang dapat sa imong appreciate, no? O sa nakita sa Diyos, ang imong kinabuhi, kasaligan ka na nagkakapacity, prosper ka niya. And then, ibalo siya nga, kining prosperity nga kung ihatag sa iya, dili ni niya usik-usikan. Gamitin din niya sa maayo. Siguro mo siya nga, kining, mugahin siya ninig para sa ministry, mugahin siya ninig para sa, siguro, sa mission, mugahin siguro siya ninig para sa education siya mga anak, insaktuhon niya nagkanang kwinta niyang kwarta, so, magamit sa insakto. Na naman siya capacity. Una, pagkwinta niya, unay sobra. Kanang sobra, gamiton paginan niya sa maayo. Na siya capacity. O, kung magunahon natin inyong na, nasayop ka. Gi-steward lang ta sa Ginoo. Gisaligan lang ta sa Ginoo. Gitugyanan lang ta sa Ginoo sa katuyuan nga para nga magamit na to ang blessings niya sa Diyos. Actually, kung ibukbo lang yun niya ang iyang panalangin nga ni kanato, malumos kita ba? Malumos kita. Buhian niya ng iyang panalangin sa kahitasan, malumos ka sa panalangin niya sa Diyos. Pero, mo lagi, ang Diyos, nagtanaw mong sa atong capacity. Capacity ang iyang gibasihan.
hantod nga wala kay capacity, agwanta lang ta nga makakaunta, makatulog, makasanina, makapaedukar sa bata, suroy gamay, makamakdo gamay, agwanta lang ta na. Mura man na itong capacity. No? Pero pag nakita niya nga itong capacity, nga kasaligan kita, yes, saligan kita niya sa tanang mga panalangin. O sigurado ta niya na, buhusan ta niya sa mga panalangin nga, makita na nato nga, dili na ta makapangulipas pa sa atong pagpangalagan. Karon daghang kay pangulipas. May nga bata nga, awa ko'y pamiliti, wala ko'y kuan, sakyanan, wala ko'y ang tao, grabe din ang tao. Nagabasi ang tao sa iyang comfort. Nagabasi ang tao sa iyang intention o motivation. Wala ang tao nagabasi sa katarong sa grasya sa Diyos. Anang tao? Ang tao, kung atong pagkatanawon, nagi old sin nature. Ang iyang old sin nature mo, nagdominar sa iya. Muna, lisod, bandayanan, kinahanglan yun nga magatubo yun, magalambo. No? Before sa Diyos yatag ang iyang panalangin, kinahanglan, na kay capacity. Then, sa diyang na kay capacity, di can enjoy the details of life. Muna ni, mag-enjoy na ka sa details of life. Na kay capacity. Uy, na may pagsulay. Okay ra ni Ginoo. I can do all things through Christ Jesus who strengtheneth me. Okay, versikulo na yun. Ang mga detalles kinabuhi. Sa pana, success ni mo. Pag na kay success, dili yung ka mo yun nga, ako na good me. Yung kag ako na good me, di bagsak yapon, wag yapon kay capacity nga mo-appreciate sa Ginoo nga siya may naghatag natong success, no? Okay, success, din na kay wealth, achievement. So, while not depending on these details for happiness, kini mabutangan ni dili ni kuan ni siya murag plus factor lang ni sa tuwa. Sa atong tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay nato nasa tuwa ang pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Nasabtan ba ninyo na, no? Ang tinuod nga kalipay nato nasa atong pagpakig-fellowship sa Dios. Kuan lang plus factor lang ng mga panalangin sa kalibutan. Nakay nindot nga pamilya. Plus factor lang na siya. Nakay nindot nga panimalay, nakay nindot nga panginabuhi, nakay gwapang asawa. Mga plus factor lang na siya, no? So, nang-react gamay akong asawa kasi akong gitanaw. Gwapa ba po ka? No. So, ingon na, no? Kana siya mga butang mga gihatag na sa Diyos sa tuwa. Nga din, mag-enjoy tinuod ka, pero gitawag na siya og plus factor. Kay temporary naman guna siya. Ang katumang yung genuine happiness, katumang yung nagpakig-fellowship ka kauban sa Diyos. Mamangod to, no? So, just remember na plus factor na ng mga kwarta, kining mga panimalay, panginabuhi, pamilya. Kuha na ni siya, murag, dayan-dayan na ni kinabuhi, no? Ugma, biya na to ni, no? Ugma, biya na to ni. Sila ka mga daw, biya na to ni. So, dili dependent ang atong happiness nini, no? Kaya temporary man lang ni siya. So, this inner capacity is undiminished and even strengthened by the challenges of undeserved suffering.
Now, ang nakanindot nini, kung nakay capacity di ay, kung may mga pagsulay, the more ma-challenge ka. The more ma-challenge ka kung may pagsulay. Dili ka ma-distract na mga capacity. Pero kung wala kay capacity, yaga ka, hilak din ka. Hilak ka sa mga pagsulay, siguro, para sa imuha, muragit-ngit na kayo mong kalibutan. Pero, kung na kay capacity, this inner capacity is undiminished. Undiminished, sabot, dili ni siya mawala, dili ni siya magamay. Ang inner capacity nimo. May strengthen hinoon siya by the challenges of undeserved suffering. Mas muligon pa siya kung adunay mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. For believers without capacity, however, even the finest trappings of prosperity become a source of destruction, discontent, and misery. So kung ang usa ka tao, usa ka magtutuo, wala siya capacity, bisan gamay lang kaayo nga trap sa iyang kinabuhi. Ibutan na to, bisan gitrap lang siya og prosperity, madistract na siya. Madiskontinto na siya. O mamiserable na siya. So, kung imong tanahon, unsa gyud ang pinakabutong lain sa tanan? Spirituality. Spirituality gyud ang gikinahanglan nato. Namo ni capacity for life. Capacity for life, the ability to control, to choose, and to do something under the influence and guidance of the Holy Spirit. So, sabot na kay ability nga mo control, na kay ability nga mo pili, mo choose, na kay ability nga mo buhat sa usa ka butang under the influence and guidance of the Holy Spirit. So, meaning, ang imong pagpili, ang imong pagpugong sa imong kaugalingon, o ang imong pagbuhat sa usa ka butang, kini silang tanan, pinasikad sa influensya o sa giya sa Balangin Espiritu. Dili pinagi sa imuha. Mabito ng ang Galatians 5:18 nagaingon, if you are led by the Holy Spirit, you are not under the law. So, kung gigiyahan daw sa Balangin Espiritu, wala na ibalaod nga nagsugo pa nimo. You are not under the law. You are under the leadership of the Holy Spirit. Huwag mo nang igo ka na lang na nagasunod sa leadership sa Holy Spirit. Now, letter B. The ability to truly appreciate and enjoy the benefits of divine grace. Nabasa na ito ni Gayna sa Isaiah 38, no? So, nakay abilidad nga tinuod yun nga mo appreciate o nag-enjoy sa mga benepisyo diya sa Diyos nun nga gasa. Diyos nun nga grasya. Letter C. The ability to foresee what is beneficial and advantageous in making decision for growth and for God's glory. So, muling nasa imong isip no? Na kay mga abilidad na imong makita o kung sa mga ang beneficial. Sa may beneficial sa Bisaya, makatabang, makabenepisyo alang sa imong espirituhanong pagtubo o bisan man alang sa kahimayaan sa Dios. Muna imong panglantaw sa imong kinabuhi. Nakita may makapanghuna-huna nini mga hamtong man lang. Dili hamtong, wag na naguna-una ba mahimaya ang Dios o dili okay ra. Kung pwede ang iyang kaugalingon mo mahimaya, no? Una. Pero kung hamtong ka nga magtotoo, wala, nagtanaw ka sa mga benepisyo o advantageous alang sa imong espirituhanong pagtubo o alang sa kahimayaan sa atong buhi ni Dios. Letter D. The ability to prioritize things that has eternal value than vain. So, mas priority nimo ang mga butang nga naay eternal value. No?
Pareha na yung pagsimba, priority ni mo ni, no? Ganina, kinagulan-ulan man, siguro ang tagalagyo, pag nahadlok sa ulan, so, lisod pag anil, binag single motor yung sakyan, di ka, may sister bit, kung mabasa, no? So, kanang priority ni mo, amang butang doon na eternal value. Kaya sa ulan, di man ka mabasa, sa ulan, di man ka mamatay, no? Bahala nagmabasa ko, payong lang ko. So, pwede, no? Ang valuable sa inyo ha, ang mga butang doon ay value in eternity. Then letter A, for believers without capacity, now, balik po nino, actually, gisulti di kagalina, no? For believers without capacity, however, even the finest trapping, sabi ng trapping, kining mga lingla, trap, no? Even the finest trapping of prosperity become a source of destruction, discontent, and misery. Munang ang Diyos, diligid mo hatag sa atoa kung wala pa tayo capacity. Diligid. Kaya sa gamay lang prosperity, kung matrap na ta, bisan magani siguro sa atong paghatag diha, no? Siguro kung panalanginan ta karon, nya pag nanatay panalangin, pagabot sa paghatag sa halad, mamili tag katong gamay-gamay lang, no? So wa gani gyapon ta kapasar, no? Kay ang kabubuton sa Dios nga muhatag ka nga katud yung nakita nimo pinaka the best, pinakamalipayon nga paghatag, mamalagi kinahanglan sa Dios, no? Ang usahay ang tao, ang ihang pinaka-the-best, mao man tong pinakagamay, no? Pero sa Dios, ang gusto niya makita ang pinaka-the-best nimo, katong pinakamaayo nimong halad, no? Pero lagi kay tao ta say pagkwinta na nato magkwinta na ta sa kwata na nagpitik-pitik ng kwata nga hangakuan, anak ito nga akini lang giyak ni hatag. Porsyon lang. Say di ta kapasar ni ana. Ngusahay sa atong paghatag, napagitay mali ng motibo. Di gyapon ta kapasar na prosperity, no? Sa atong paghatag, kuan pa kanang dili pa pinakadabis ang atong gihatag. Sa atong paghatag, mali pa gid ang atong motibo. Sao na lang, no? Doing a right thing in a wrong way. Maayo man nga muhatag ka, pero in a wrong way. Wala gyapon, palpak gyapon sa tubangan sa Dios. No, kinahanglan gyud nga makabalot ta o makapasar ta nining mga butangan ni. Kasi nabasa naman sa Dios daan nga po ang panguna-una. Unya, ang righteousness of God nag-demand of righteousness. What the righteousness of God demands, the justice execute. So, mo-execute lang ang hustisya sa Diyos, ngayon ang hustisya sa Diyos. Okay, anayan ka na. O, panalanginan ta ka. Pero ang hustisya mo yun, uy, digid ka pasar. So, imbis na ng panalangin, ugong. Dili ka pasok. Dili ka lusok. So, kinahanglan magatubo kita nato sa spiritual maturity. Once magatubo ta nato sa spiritual maturity, daghan tag capacity, no? Masaligan na ta bisan man sa mga dagkong butang. Ako hulat lang ko kung sa pay hatag sa Dios ko basta trabaho lang ko kung sa iyang ipatrabaho karon, no? Dalon ko ni Russia, tukog Russia. China, tukog China, kana kung nakita niya may capacity na ko, bahala. Unsay ko niya, no? Pero kung mo siya ba, magay capacity dong, dahil na kastibong ko, okay ra po sa kuha, pamagay capacity, no? Kamu.
Sugot mong dalong China. Kinala na mo yung capacity. No? So the ability to choose victories in the angelic conflict rather than defeat. So man, no? Ang usa ka magtutuo nga naay capacity for life, nasa ability nga mupili sa kadaugan diya sa manulundaong gubat kaysa kapildihan. So, gusto siyang magmadaugon. Kadaugan ang iyang tumong o plano sa iyang kinabuhi. Dili defeat, dili kapildihan. Now, diri sa Pilipos, mapingala kita din Pilipos 4:13, nganong ningon si Apostol Pablo, I can do all things through Him who strengthens me. Siguro mingon mo, kumo naman kaya ng bersikulo Pastor, I can do all things through Christ who strengthens me. Tinuod, common kayo ni siya. Pero, kung basahon nato ang preceding verses, katong nagunang mga bersikulo mo kining kahimtang nga nagapanghitabo kang Apostol Pablo. Kung sugdan nato ni sa bersikulo 10, mo ning giingon, dako ang akong pagkalipay diha sa Ginoo nga karon sa katapusan gibuhi na usab ninyo ang inyong kahangawa alang kanako sa pagka-tinuod, hinuon, kamo kanunay man nga may kahangawa alang kanako, mo lamang nga kamo wala makagayon sa pagpakita niini. Verse 11, dili nga nagmahay ako tungod sa akong kawaladon. Muning life ni Apostol Pablo mato ba niya? Dili nga nagmahay ako tungod sa akong kawaladon, kaya ako nakakaton man sa pagpahaigo sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang nga akong mahimutangan. Pahimot na siya capacity, no? Kabalo siya Apostol Pablo mo paigo. Kabalo siya paigo. Nasa capacity. Verse 12. Ako magkamawang magkinabuhi sa kakabos, pwede siyang kabos. Makadawat sa Apostol Pablo kung kabos siya. And then, og ako magkamawang usab na magkinabuhi sa kadagaya, pwede po siyang magbinato. Kung nasa sa mga kabos na tao, okay ra. Sige, kamayan ba? Kaon, okay ra. Pwede ko magkinabos. Kaon tag-ukra, okay ra. Kaon tag-talong, okay ra. Pero kaon ko tag ka ng nindot kang pagkaon, buta ito 5 kaputahe ko ng sudan, pwede po. Malipayan po niya na. Para sa kinayan sa Ginoo. So, walang kang Apostol Pablo, no? Kaya dalo siya magkinabuhi nga pinubre, kaya dalo siya magkinabuhi nga dinato. And then, sa bisan unsa o sa tanang pagkamutang, nasinati ko ang tinago sa paagi, sa pagpahimutan diya sa pagkabusog, o sa pagkagutom, sa kadagaya, o sa kawaladon. So, buti masabot nga sa Apostol Pablo, wala kaya nining tanan, may capacity siya nining tanan. Dili siya magbagulbol kung way makaon, dili po siya magpasigarbo kung daghan siya makaon. Para siya makadawat ko nining tanan. And then, mingon na siya sa 13. Ang sa news 13, mahimo ko ang tanang butang, pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Mo din niyang isgutan. Ang iyang gisaligan diya sa iyang capacity for life tungod kanibalo siya na isa nga magtabang niya. Nga makadawat siya bisan sa kalisod, bisan sa kahamugaway, kadawat siya. Bisan sa mga pagsulay, makadawat siya. In fact, ang kinabuhi ni Apostol Pablo kung atong panahon diha sa 2 Corinthians, gisaysay niya ang tanan ng mga pag-antos ngayang nagyan. Sa chapter 19-11. Grabe ang
Grabe ang mga pag-antos ni Apostol Pablo, pero wa siya nag-complain ining tanan. Buot niya pasabot na say capacity for life. Ang word ng capacity for life, buot pasabot nga kaya nimong dalon ang inyong kinabuhi bisag kung saan hitabo sa kalibutan. Mo na capacity for life. Kaya nimo nga dulaon ang imong kinabuhi bisag unsay dagan sa kalibutan. Bad circumstances man o good circumstances man, may kakayanan ka. May capacity ka. Mo nang capacity for life. Pero kinsa magkangko niya na, kinsa mag-enjoy niya na, ang katong nagatubo sa paghamtong. Kaya wala magtubo sa paghamtong, dili makadawat ana. Mag-react sa kalisod. Mag-self-pity. Kung i-prosper po, manghambog. Saan na to, anak? Wagi daganan. Kung maglisod, mag-self-pity. Kung i-prosper, hambugiro. Asa mo ganyan na? Wagi capacity. Pero kung nakay capacity, nakay humility. Nakay appreciation sa grasya sa Diyos. So muna si Apostol Pablo, I can do all things through Him who strengthens me. Kagutom, I can do that. Kabusog, okay po. Pwede po. Okay ras ko, kaya na ko na. Mga pagsulay, bingon sa Apostol Pablo sa Roma 8:18. Naman siya, sunod mo siguro ini. Adi pa. Wala mapil ang Roma 8:18. No? Ang Roma 8:18, bingon si Apostol Pablo na ang mga lantuson ining panahon na dili ra ikatumbas sa dihang ipadayag na unya si Kristo Jesus. The suffering of this present time are not worthy to be compared for the glory that shall be revealed to us. So sa ito pa, buot niya pasabot nga, okay ra ko magantos. Ang sarang maning kalibutan na, oy. Kanang Romans 8:18, mawag niya akong versikulo. Di na ko na makalimtan, sukad pa sa bago pa kong naluwas. Matod pa ni Apostol Pablo. Nabutang gina sa akong panguna-una, I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared for the glory that shall be revealed to us. Pag magpakita ng Jesus Christ, unsa naman nga itong mga lantoson, no? Ay i-remind ko niya na dyan ka nga versikulo. Kaya akong i-adira. Then 1 John 4 verse 4, you are from God, little children, and have overcome them, because greater is He who is in you than he who is in the world. So, naigamhanan nga nasa sulod nimo. Nakabalo ba mo niya nga naigamhanan nga nasa sulod na to? Na ang God the Father, your body is the temple of God. Sa una, ang temple kay building. Pag-abot sa churches, ang temple sa Diyos mo nang kinabuhi sa mga magtotoo. Na nagpuyo ang God the Father sa sulod, nagapuyo ang God the Son, ang God the Holy Spirit. Huwag mo ngayon sa 1 John 4:4, naghisgot ni mitungod sa God the Holy Spirit. Mato pa niya, you are from God, little children. Kamong mga magtotoo. No? Iyahan mo sa Diyos. And have overcome them. Maka-overcome pa. Nga naman, tungod kay gamhanan siya, because greater is He, kinsang He, ang gisgot on the Holy Spirit, who is in you, than He, kinsang He diri, Satan, who is in the world. Mas gamhanan ang Diyos nga nasa sulod sa tuwa, kay sa Diyos nining kalibutan na, nga si Satanas. Si Satanas, siya ba niyangkon po siya tiyayin ng kalibutan na. Iya ganing offeran si Jesus Christ nga iyang ihatag ng kalibutan. Pero wag idawat ni Jesus Christ. No? Gingnan ni Satanas, Jesus Christ, ipatanaw siya sa
at nindot kayo nga maging harian, ambot asang dapita sila ito nga nakita mo nga maging harian. Basta ang Matthew 4, nagsulti lang nga, yes, gidala si Jesus Christ sa taas na bungtod, ipatanaw siya sa gingharian, tanang gingharian. Then ningon si Satanas nito niya, ihatag ko kini kanimo kung musimba ka lang kanako. Kita ninyo nag-asa ng bersikulo ha? Matthew 4:11. Very good. Memorize ni Pastor Brendo, no? Hindi nung sa itubag ni Jesus Christ, kinahanglan kita magtuon. Para si Pastor Brendo, kuha Brendo. Mo ka ni. Pag-ingon pa na dire, sugutas na di. Og iyang giingan siya, kining tanang akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa o musimba ka nako. Og kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, pahawa ka Satanas. Kay niisulat kini nga nagaingon, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios, og siya lamang ang alagara. Unya ang yawa mipahawa kaniya og ang tanawa dihay mga manulunda nga miabot og mialagad kaniya. Solusyon no? Tagaan taging harian. Murag dawaton siguro na to, no? Jesus Christ wa siyang dawat. Si Moses wa mo dawat. Si Moses, gioferan po si Moses, ngayon siyang anak sa anak na babae ni Paraon. Di basta-basta na, no? Mura na ka og apo sa presidente ana. So, wag idawat ni Moses. Ang iya, si Kristo gidiya, sumala pa sa Hebrews 11, no? Hebrews 11, 24 nga to sa 27. Gipalabi ni Moses nga mag-antos siya sa mga katawhan sa Diyos kaysa bahandi sa palasyo nga na dito ang kasalanan. So, pwede dito ang musino, no? Pwede dito ang musino sa mga offer sa kalibutan. Kung na-offer ang kalibutan nga para sa tuwa, nindot kayo, pero madawat ang atong spiritual life, say no. Jesus Christ, say no siya. Si Moses, misino si Moses. Si Daniel, misino si Daniel sa pagsimba itong estatwa ni Nabucodonosor. Si Shadrach, Meshach, ug Abednego, misino sila. Kita po pwede dito ang musino. Kung oferan ta kalibutan ng butang nga mag-compromise. So, ang Diyos sa sulod sa itong kinabuhi. Mabito ng, ang sunod niya ng versikulo sa gingon, ayaw niyo hugaw-hugawi ang templo sa Diyos. So, ang paagi nga, din nga ito hugaw-hugawan ang templo sa Diyos. Ako rin ko ng basahon, kaya parang ma-internalize na to, mahimong reflection sa imong kinabuhi. O ngano, 1 Corinthians chapter 3. Basahan niyo yung Biblia. Kaya nindot ka na ang bersikulo. 1 Corinthians chapter 3, tama ba niya kung oras? Ha? 11? Tama din. Abin man ako dugay na kayo. So, dari 1 Corinto 3:16, nagingon din wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Diyos? O nga ang Espiritu sa Diyos nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kabalo mo nini? Nga ang Espiritu sa Diyos nagpuyo sa sulod nato. Kita ng mga magtotoo ha, wala labot ang dili magtotoo kay wala sila Espiritu. No? Wala mong ganit sila human spirit, Espiritu na ba? So, ang dili magtotoo, wala nini. Kay ang balang Espiritu puyo lang sa katong Espirituhanon, itong na human spirit. Now,
Nagpuyo ang malang espiritu sa sulod na to. Umunin sa 1 John 4:4, mingon siya nga, you are from God, little children, and have overcome them, because greater is He. Mas gamhanan siya nga naa kaninyo kay kaniya nga naa sa kalibutan. So, mo na yung gisgutan din nga balang espiritu nga nasa sulod sa itong kinabuhi. Mo nang kung dili man ka magmadaugon nga Kristohanon, wa ka na kasabot sa imong pagka-Kristohanon. Na kay gahom na ang Diyos Espiritu sa imong kinabuhi. Ubusa, pag-abot sa 17, ningon din kung adunay mulaglag sa templo sa Diyos, ang word ng mulaglag diri mudaot, no? Kung adunay mulaglag sa templo sa Diyos, siya pagalaglagon sa Diyos. Kaya ang templo sa Diyos, balaan o kanang templuha, mao kamo. Mo na ngayon ginahugaw-hugawi ang templo sa Diyos. Ayaw pagpakasala. Especially sa maghiskot na ta sa mga immoralities. Ayaw yung hugaw-hugawi. Kaya ngayong giskutan din na mao ka na ang imong lawas templo sa Diyos. So careful ta kita ng mga minyo na kamong mga dalaga, fornication, adultery, kinahanglan magpalayo kita ni anak, no? Just remember your body is the temple of God. Nagpuyo ang Diyos nga man, Diyos nga anak o ang Diyos nga Espiritu sa atong kinabuhi. So, wala na siya nagpuyo karon og building. Ang Diyos, wala na nagpuyo og building ron. Temple, wala. Wala may temple ron. Guba ba yung temple sa 70 AD? Wala nang guba ng temple. Nagpuyo na siya karon sa ato ang kinabuhi. O gusto niya nga makig-fellowship kanunay sa tuwa. Maka-fellowship lang siya sa tuwa kung kita, unsa man? Balaan. Nga, pwede ditang mahimong balaan, pastor? Yes. Pwede. Di ta kasimba sa Diyos kung di ta mahimong balaan. Di ta pwede makapakig-fellowship sa Diyos kung di ta balaan. Ug mao ka lang gingon sa Roma 12 nga makasimba ka kaniya tungod kay ang imong kinabuhi balaan sa tubangan sa Diyos. Amo ning gisgutan niya sa Roma 12. Busahan yun ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Diyos sa pagtugyan sa inyong mga lawas inyong nga halad nga buhi. Balaan og hinangpunon sa Diyos ang halad nga mao ang inyong espirituanong pagsimba. So makahalad lang ka sa Diyos sa diyang imong kinabuhi, balaan. Di ka kasimba sa Diyos kung di ka balaan. Unsa man mo pagsimba ang Diyos kung di ka balaan. Dapat limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Kanunay ginanak ko na-emphasize dire. Many times na akong nag-emphasize niya na. Dili ta kasimba sa Diyos kung dili ta limpyo sa iyang tubangan. Kung nayon sa katinta sa sala dahil sa itong panguna-una, there is no worship. There is no business for worship. Makasimba lang ta kaniya sa diyang balaan ta. And then, nag-stay tayo in fellowship. Natay pagpakigsandurok, parene, nagtundas pulong sa Diyos. Ang Diyos may atong gitunan. In siya 2 or 3 gathered together in my name, there I am in their midst. Nasya, sa tunga nato. Nakig-fellowship siya. Nakigsandurot siya nga nika nato. In fellowship ta. At home. He is at home in our heart. Sumala pa sa Ephesians. So, ang word nga at home in our heart, nagahisgot ni tungod sa murabag usa ka panimalay ba, no? Nga nakay bisita. Pagsunod sa bisita niya na, mayo kay gnisi ang tanggiya sa balay. Nag-prepare pag nindot kayong pagkaon, nindot nga lingkuranan, o welcome! Pagsunod sa bisita, unsay mahitabo? Unsay yung pagbati? Unsa? At home kay ko ning balaya ba? Pati nindot sa ako ang kahimtang ini. Muna ang pagbati sa Diyos sa sulod sa itong kinabuhi,
when we are clean, when we are experientially sanctified, when we are Spirit-filled, when we are in fellowship with God. God is at home in our heart. O mo nang dapat nga magapanghitabo sa atong kinabuhi. Time will come, mawala na tas kalibutan. We are also at home in heaven. Once, mubiya na tas kalibutan. Tungod kay maayo ang atong pag-abi-abi sa Ginoo sa atong kinabuhi, samtang dinhi pa tas kalibutan, maayo ang atong pag-atiman sa iyaha, gina-welcome na to siya pag-ayo sa atong kinabuhi. Nagkinabuhi ta nga matarong, nagkinabuhi ta nga nagsunod siyang kabubuton, nagkinabuhi ta nga balaan, nagasimba ta kaniya. When we pass on this earth, we are also at home in heaven. Ngayon, siya na po na ngayon sa tuwa, well done, good and faithful servant. Kasaligan ka man sa mga gagmayng butang, saligan ko sa bitaw sa mga dagkong butang. Sulog nga rin. Ana ang mga pangitabo. Pero, kung wali mo masabti ang inyong kinabuhi, isip usa ka anak sa Diyos. Huwag ka makasabot o unsay spirituality. Huwag ka nakasabot o unsay pagkinabuhi nga in fellowship with God. Huwag ka nakasabot o unsay pagkinabuhi through the power of the Holy Spirit o filling with the Holy Spirit. Nan, unsaw man mo pagiging victorious sa kalibutan. Di ka magmadaugon. Malisod magmadaugon sa kalibutan. Nga din, giatubang nimo ang imong mga kaaway. Pleasures, prestige, fame, pride, nagkatubang kanunay sa imuha. Ambition. Ngunyan nga itong ginatanaw sa kalibutan. Pero ang himaya din ng kalibutan na mundang ra. Mabiyaan ra nato ng himaya sa kalibutan. But there is glory which is eternal. There is prepared, gitawag na to, himaya nagyandam sa Diyos alang ka natong tanan o kana sa dihang dito nun niya kita sa taas. So just remember that ang Diyos nagapuyo sa atong kinabuhi. O giunsa nato siya pagtagad, nagadepende sa atong pagkinabuhi kung unsa kita kay espirituhanon. Kung dili kita nagatubos pagkahantong, dili kita mahibalo niya. Kung saan to pag-atiman ang Diyos sa atong kinabuhi. Kinahanglan welcome siya sa atong kinabuhi. Kung saan niya pagka-welcome, kung sige lang tagsala, sige lang tagpakasala. Sa una-una pa lang, nakasala lang na ta. Sa atong baba pa lang, namalikas na ta, naglagot na ta, nagdumot na ta. Puyog ako sa kabalay. Puyog ako sa kabalay nga ang tao dito, sige bagot-bot sa imuha. Di ba mo yung kag, mangita ka na kung kakilahan sa iruklayang balay niya, eh. Kaya, wala mo kay kalinaw po na. So, nagpuyog ako sa kabalay nga at home ka, welcome ka, iabi ka. Ganahan di ka, nga magpuyog na yung balaya. Di ka mubiya ng balaya. Ang Diyos, nagapuyo sa atong kinabuhi. Siguro, basig dugay na kaya na siya nga naglumot-lumot sa iyang pagpuyo sa atong kinabuhi. Wa siya nakaangay sa atong pag-atiman o pag-welcome niya. Mapailubon siya. Pero sumala pa sa 1 Corinthians 3:17. Ayaw daw ta ang templo sa Diyos. Kaya kung dauton nimo ang templo sa Diyos, ikaw sab. Kung sa'yo isulti, iyang pagkadauton. There is destruction, no? 17. Kung adunay mulaglag sa templo sa Diyos, siya pagalaglagon sa Diyos, kaya ang templo sa Diyos balaan. Ang templo sa Diyos balaan. Nagpuyo siya sa sulod sa tuwa.
natay human spirit. Ang Diyos balaan, dili sa gustong na ikatapad ng sala. Wa siya mahigugma sa sala. Kaya ang templo sa Diyos balaan, o kanang templo ha, mao kamo. We are the temple of God the Holy Spirit. And I just do hope nga masabda na ito na siya. Para nga makakapon ditaw kung saan ito pag kinabuhi nga diin mahangpunon sa Diyos. Pag kinabuhi nga madawat sa Diyos. Pag kinabuhi nga ang Diyos at home sa atong kinabuhi. It demands maturity. Kinahanglan yung maturity. That's why capacity for life ang gikinahanglan sa usa ka magtotoo. Dapat na gyud si capacity. Capacity for life. In Luke 1:37, nagingon, for nothing will be impossible with God. Wala imposible sa Diyos. Pwede kang magtubo sa pagkahamtong kung gusto ka. Pero kung wala kay kabubuton, dili gyud. Dili ka magtubo sa pagkahamtong. Magsige lang kag iyagak na ning kalibutana. Say, gagmay bikin, away, ano man, gagmay butang, para sa mo, wala kayo, kanang importante na kasi mo ha, wala ni gi-value ang imong fellowship sa Ginoo. Mas gi-value nimo ang butang. Mabitaw na say, magunaw na ako, kanang mga 5 pesos nga diferensya, ayun na nagtagda, kung namalay, usay mo, plititan, di natakambyoan. Sa maning drivera nga, di man mo kambyo. Nga, mo disugdagan. Nga, pagdagan niya na, magsinang nagtanaw sa iya ha, wala mo kambyo da. Pero may naramag ang driver na lang niya na, wala mo kambyo sa inyo ha. Kung ikaw hatag og kulang. Mas may pa itong driver na lang ang mamuhatag og kambyo sa inyo ha. Kasi ikaw mihatag og kulang, no? So, morang pagi na, no? Kung nalayan ka sa driver, out of fellowship ka. Kung mihatag og kulang, out of fellowship gyapon ka. Magtinarong kita sa kinabuhi ning kalibutan na. Insaktuhon ginato, doing a right thing in a right way. Mao gina pamagi sa Dios. Magbuhat di ka sa insaktong butang, sa insaktong pamagi. Just remember, the righteousness of God demands righteousness. Now, mungutan na ka, Pastor, unsang righteousness ang iyang gidemand? Kaya nabi tulo ka klase nga righteousness sa Bible. Unsa ito number 1? Positional. Number 2, experiential. Ano ka memorize mo na? Number 3, number 3? Ultimate. Memorize ninday, no? Now, unsa nga klase nga righteousness ang gidiman sa Dios dire? Kung mag-isgot ang kaluwasan, unsa nga righteousness ang gidiman sa Dios? Ha? Positional. Tama si Inday, no? Butong sabot, ang hustisya sa Dios, mingon ng Diyos, matarong ko. Dili mo pwede mo sulod mo, anhin ako, nga makasasala mo. Kinahanglan, naging mo righteousness, positional righteousness, muna. Kinahanglan, ang dili magtotoo mo, tuo kang Kristo Jesus, para makaposisya o positional righteousness. Nasa 100% righteousness. O munang maluwas na siya. Makaingon na siya nga, makaingon ng Diyos, okay. Sulod din. Pareha naman ta, matarong. Pero karon sa diyang nakaposis ka o positional righteousness, sa diyang mga lagad ka sa Diyos, unsang klaseng righteousness na po ang gidiman sa righteousness of God? Experiential na po. Buti mo sabot, nga sa imong pagkinabuhi karon, dapat experientially righteous ka. Meaning, balaan ka. In time, meaning a time, dapat this time,
balaan ka sa tabangan sa Diyos. Kung nakay arrogance, di magsilbi. Kung nakay hatred, di magsilbi. Kinahanglan limpyo ka sa tabangan sa Diyos. Mo nag-demand sa righteousness. The righteousness of God demands righteousness. Pero saan klaseng righteousness? Para sa to ang mga magtotoo na experiential. Dapat limpyo ka sa imong kinabuhi karon. Mao ka na gi-demand sa Diyos. Una ka makapangalagad niya. There is no Christian service. Walay Kristiyanong pagpangalagad kung natay sala. If I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Gisulti na ni Pastor Brendo kaganina, no? So muna nga kinahanglan masabtan gyud nato ang kinabuhi nga espirituhanon. Dili na to sa capacity for love, pero gamay na ang atong time, no? Pero sige lang, atong tunan kadyot, kung kasa ta mag-abot niini. Na kay capacity for love. Ang una din is love for God. Ay kadua din is love for all mankind. Na kay tinuod na paghigugma sa Diyos. I do not know kung niabot na sa imong isip nga ang Diyos na yun ang priority o number one sa imong kinabuhi. Love for God. Now just remember, lahi ang love for God o ang love of God. Ato ning panon. Now understanding the love of God would reciprocate our love for God. So sa ito pa, maguna ang love of God. Sabton sa nimo ang Diyos. Sabihan, masabtan nimo ang Diyos, nga gugma gid ang Diyos, no? Makasasala ko, pero iya kong gibayran, iyang ipakamatyan ko sa cross. Makasasala, giday ko ba niya, siya ang nag-substitute sa kuha. Wala pa ko nahimugso, ang Diyos nagplano na nga magpadala sa iyang bugtong anak sa cross. Bayran niya ang tanan akong sala. So that's the love of God. Mabito ng Panginoon din sa 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Siya na yung unang nahigugma na to. Hindi naman kita yung unang nahigugma niya. Siya may unang nahigugma na to. Ngunang sabihan na sabtan mo nga higugma ka sa Diyos, mo nang mo reciprocate ka. A word reciprocate, response nimo sa gugma sa Diyos. Mo nang nagatubo ang imong paghigugma sa Diyos tungod sa imong nasabtan nga gugma sa Diyos. Now, reciprocal love is the love of the believers for God. Mo na ni. Ang reciprocal, mo na ning imuha na ning gugma nga to sa Diyos. Ikaw na. Kanang imong pagsimba, nawa, reciprocal love is the love of the believers for God. Romans 5:5, Romans 2 Thessalonians 3:5, and then 1 John 2:5, then Jude 21, no? Mga siya. Now, true reciprocal love demands the functions of two categories. Dili ka magtapos siguro, no? True reciprocal love demands the function of two categories of love for God and the believer's soul. Now, just remember, basi malibog mo, may two categories of love nga, which is divine love o human love, na po two categories of love for God and the believer's soul. Now, ang atong ito nandun niya, the two categories of love for God in the believer's soul. Dili sa atong kalag, no? Now, sa maning una, ang number one, gitawag kini siya aggressive love. Nang anong gitawag siya aggressive love? Aggressive love, which is advancing in the spiritual life. Sabihan nagapaningkamot ka nga magtubo, mutos pagkahantong, gitawag nag-aggressive. Na kay gugma sa Diyos. At rambog mo nimo sa Diyos, nagpadulong pa. Magtuon Diyos pulong sa Diyos. Aggressive ka na. Gitawag siya aggressive love. Kung yun, maminaw Diyos ko sa gitudlo, di pastor karon. Aggressive love siya. So muna yung aggressive love. Aggressive love is characterized by enduring devotion to God. Enduring devotion
as the aggressive function of the soul is the persistent o saan persistent, makanunayon, no? Vigorous pursuit of cognition, kanang naningkamot ni ka nga imong masabtan ang pulong sa Diyos. Metabolism, gidigest nimo ang pulong sa Diyos. And then application of Bible doctrine. Gina-apply nimo ang Bible doctrine. Muna gitawag og aggressive love. Imuhang gituman ang pulong sa Diyos, gisabong, gimetabolize, gidigest ang pulong sa Diyos, gi-apply ang pulong sa Diyos. Aggressive, gitawag siya aggressive love. Ikaw ang panikamot na nga imuhang mabuhat ka na. Kini imong pagsimba karon, aggressive love na siya. Now, anhita sa ikadaw kining responding. Napatay ka may minuto. Responding love, which is worship of God. So, ang responding lahi sa gitawag aggressive. Pag paminaw mo pagmayo kay nindot ni siya ang pagtulunan. Kung hindi niya ni makuha, na sayang kayo. So, ang responding love, which is worship of God. Mahitabo ang tinuod na worship of God sa niyang naka sa kategori to, nag-response ka sa hugma sa Diyos. Now, tanaw na to, kung sa'y sabot nini. True worship of God is accomplished only in the power of the feeling of the Holy Spirit. And under the principle of responding love sa John 4:24, nasimba na to siya sa Espiritu sa kamatuoran. Worship is concentration on God and His Word, circulating in the soul of the believer. Sa ito pa, ang worship, dili lang kay nakadiri. Ang worship, ang pagsimba, bisag asa di ka. Sa diyan, ang pulong sa Diyos nga nasa imong kalag, sigig circulate, nagsikag una-una na, pilakaan daw no, pag mubalik ang Jesus Christ, mulupad na ko ini ba? Mato na kong langit. Nag-circulate ang doktrina sa imong kalag. Pila ka mga adlaw no, di na dyan ko manindaw, mga nunani, then, narakos langit, akong kinabuhi, wala na kakapoy dito, wala na kahago, wala na pag-antos, wala na paghilak. Anindot na kayo kinabuhi someday. So, ang pulong sa Diyos na nagpuyo sa imong kalag, kanunay nga naga-circulate, o nagahatag na mo og buhing paglaom. Mo nang satisfied ka, contented ka, happy ka, malipayon ka, because of the doctrines in your soul. Kung dinhan mo tinuod nga masimba ang Diyos. That's why imong nasimba ang Diyos, pinagi na ng butang. That's the true worship. Ang true worship nasa imong kinabuhi. Yes, you are in fellowship with God, empowered by the Holy Spirit, clean before the Lord, and then Bible doctrine in your soul, nga gisigin nimo guna-una, bisag asa man ka. Nga imong paglaom dili sa kalibutan kundi dito sa itaas. Muna tinuod nga worship, muna'y responding love. Lahat itong aggressive. Kaya ang aggressive, murag, kapag ka ba, ningkamot pa ka nga mutubo pagkahamtong. Pero sa diyang hamtong na ka, ang resulta sa imong kinabuhi, responding love na. Tinuod na nga gihigugman mo ang Diyos sa imong kinabuhi, nga diin nagahatag ka na gito, tinuod nga kahimayaan nga to kaniya. That's the real glorification of the Lord Jesus Christ. Dili itong magsipik ka, glory to God, glory in the highest. Bisag unsaon mo pakpak ang Diyos. Bisag unsa isulti sa imong baba. Dili may maya ang Diyos. May maya ang Diyos. Sa diyang sa sulod sa imong kinabuhi, limpyo ka. O nagkinabuhi ka sa pulong sa Diyos nga nag-secular diya sa sulod sa imong kinabuhi. Muna ang Ginoo nga simba. So, worship is concentration on God and His Word, the soul of the believer. Worship is in the mind of Christ. Unsa daw ang worship? Thinking with the mind of Christ, which is an expression of the believer
believer's love and respect for God in response to God's love for him. So tungod kay gihigugman nimo ang Diyos. Nagkinabuhi ka, ang hunahuna ni Kristo, sama sa imong hunahuna. Imagine that. Kung ang hunahuna ni Kristo mo, ang imong hunahuna, kung saan hitabo sa imo ha? Nakikagol? Wala. Kung ang hunahuna ni Kristo mo, ang imong hunahuna, maghunahuna ba kag kalibutanon? Dili. The mind of Christ, mo ang imong hunahuna, that means spiritual ka. Nagkinabuhi ka nga matarong. Nag-enjoy ka sa imong kinabuhi kay naghunahon na ba dahil Jesus Christ o kasubo? Naghunahon na ba dahil Jesus Christ o dautan? Wala man. So kung ang mind of Christ mo ang espirituhan mong butang o ang imong kinabuhi mo po ang mind of Christ, naghunahon na po kang espirituhan mong butang, imong ma-experience o kung saan na-experience ni Jesus Christ. The same experience ang na-experience ni Jesus Christ sa diyang ikaw po na kay thinking of Christ. So, ang iyang diskutan din the mind of Christ, which is an expression of the believer's love and respect for God. In response to God's love for him, with this reciprocal love for God, the believer has a mental attitude culminating in the occupation with Christ and to be always in fellowship with God. So munang, naghunahuna ka kanunay ni Kristo. The mind of Christ, mao pud ang imuhang nasa imong hunahuna. So kung ang hunahuna ni Kristo, mao ang imong hunahuna, wala kay dapat kagoon. Walay panahon nga si Jesus Christ naggoon. Kanunay si Jesus Christ nga malipayon. Naggoon ka, tungod kay naghunahuna ka outside sa hunahuna ni Kristo. Naghunahuna ka outside sa hunahuna sa Diyos. Ang hunahuna sa Diyos, espirituhanong butang tanan. No? Okay. Ang impersonal love, murag di naman nato makaya sa sunod nato ni Tonano. Din sa tama ng atong pagtuon o magato tas pagampo. Kung ngayon ang tanas pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa iyong kautuhan kami maghatag sa among pagpasalamat, pagdayeg, paghimayak na kanimo. Tungod sa panahon nga maghatag ni kanamo na din kami nakapag-fellowship sa imong pulong, nakapag-fellowship na kanimo, nakasimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Salamat Gyud sa grasya nga maghatag ni kanamo. Salamat sa daghang pang opportunities nga maghatag ni kanamo, Father God. Hindi kami magkapangalagad panganak kanino. Ginawali na kwanta ng pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos, atong manluluwas.